Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito, lilinaw ko lang. Ang sinabi kasi ni Sara, dalawa po yung punto niya. No? Ang sinasabi ni Sara Duterte, mukhang okay, ay ano pa sila, no? Sila ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos ay good pa, di ba? Hindi ganoon yung pagkakasabi kasi pinagkatiwala pa sa kanya yung Pilipinas eh. Kaya okay pa sila ni Pangulong Marcos. Yung kasi yung tanong, sumasagot lang po si Sara Duterte. Okay po yun, okay pa kami ni Pangulong Marcos. Pinagtitiwalaan pa ako. At ang pinakamalaki pong patunay na pinagtitiwalaan siya po yung caretaker, no? Kahapon nga, nakakatuwa. Sabi ko nga doon, kahapon no, kanina. Pero kahapon pa yung balita eh. Sabi ko nga, parang Digong versus Lenin na naman to. Sila Tatay Digong, nagtatrabaho tuwing mesa ko na. Si Leni Robredo, nagpe-press conference. At tuwing mesa ko na, pumupormang nagtatrabaho. Ganun yung nangyari kahapon eh. Habang si Sara Duterte ay totoong naglilid. Siya po yung nagmi-meeting sa NDRRMC. Si Martin naman po ay inuutusan niya sa press release. Inuutusan niya si Congressman Erwin na tignan ang mga kalagayan doon sa Mindanao para kung paano makakatulong. Nakita niyo po yung pagkakaiba. Yung isa po tunay na nagtatrabaho, NDRRMC na. Yung isa naman ay pumoporma. Pero yung pumoporma lang, yun yung binabalita ng media. Kasi yung kay Sara Duterte, sa Facebook niya lang nakita ko. Okay. Eto po, lagi po nilang sinasabi na, eto na naman ang mga Duterte. Alam po ninyo, yung mga pagsasabi na hindi tatakbo, no? Ang tangi pong nakakalusot niyan, ang tangi pong mga tao na ginagawa yan sa paulit-ulit na pagkakataon. Kaya po ng mga Duterte, no? Kahit na paulit-ulit po nahihiwagaan yung mga tao. Paulit-ulit po ng Loro Boy, puta ka ng putat. Ako ba yun? Para sa akin ba yun? Mamaya na kayo magtanong. Bakit po ba kayo, wag niyo pong hindi ko pa po nakikita, baka kaya naman natin sagutin na. Wag po kayo magbubura. Maya-maya na po, sasagutin ko po lahat yan. Sayang naman wala na tayong laruan yan. Wag niyo po buburahin. Sino ba yung nagbura na yun? Ano ba sinabi? Tatanong patuloy ako eh. Okay. Yung pong paglalaro po dun sa tatakbo at hindi tatakbo, sa totoo lang, ginawa na pong Hindi niyo po ba alam, tuwing magpa-file sa filing ng candidacy, nakabantay po lahat ng media, magpa-file ba si Sara Duterte? Balita po maghapon niya, no? Narito tayo ngayon sa Comelec. Hanggang ngayon wala pa pong anino ni Sara Duterte. Ginawa po nilang yung magandang estratehiya po to na tanging Duterte lamang, no? Duterte lamang can pull out this strategy na hindi po maiinis sa kanila yung mga tao. No? Realidad po yan. Ngayon, kahit po paulit-ulit to, nahihirapan pa rin po yung mga kalaban ng mga Duterte kung ano po ang nararapat nilang gawin, no? Pag nagdeklara na si Sara Duterte na hindi siya tatakbo. Definitely, mahiwagaan sila. Ano ang gagawin natin? Paano natin babanatan itong isang tao na nagdeklara na wala siyang ambisyong tumakbo sa 2028 pero nagtatrabaho at nakaka-gain ng mataas na rating dahil dyan. Focus lang ako sa trabaho.
Wala akong ambisyon sa 2028, magpo-focus lang kami. Pero ang meron kasi doon sinabi, ibig bang sabihin in the near future, pwede niyong akusahan si Sara Duterte na sinungaling kung siya ay tumakbo sa 2028? Hindi po. Bakit? Ang sinabi naman niya, wala siyang ambisyon. Pero, ipinapaka sa Diyos niya na lang ang lahat. No? Susunod na lang siya sa plano ng Panginoon. Paano mo babanatan yung ganong... Ako, kahit nire-reveal ko tong ganito, natutuwa kasi ko eh. No, ito yung paulit-ulit na ginagawa sa kanila ng mga Duterte na hindi po nila parang puzzle na ibinabato sa kanila ng mga Duterte. Ha? Pero hindi nila masolve-solve. Di ba? Pwede mo ba sabihin na pumuporma na siya para sa 2028? Hindi na. Paano mo sasabihin? Nagdeklara nga siya, wala siya ambisyon. Pati rin po yung mga galit sa Duterte. Tignan po ninyo. Hindi nila alam kung paano nyo titirahin si Sara Duterte, samantalang si Sara Duterte ay lagi niyang sinasabi na lagi siya may paggalang kay BBM. Lagi po siyang may paggalang kay BBM. Paano nyo ngayon babanatan si Sara Duterte? Kaya po yung mga supporter ng mga Duterte, cool lang po tayo. Cool lang kayo. Sabi nga sa inyo eh. Kung mas matalino kayo na kayo sa mga Duterte, pwede nyo nang pangunahan. Yun yung problema kasi, yung kaya hindi rin ako dito sa mga nananawagan na kung ano-ano na pumaklas na o kung ano pa man. Hayaan nyo yung mga Duterte. Kaya nilang dumiskarte. Cool lang kayo, support lang tayo. Pag may bumira, birahin natin. Huwag natin palampasin kung sino man ang nagtatangkang manira sa mga Duterte. O katulad nito, in-interview po si Martin dun. Wala naman, Speaker Martin, makinig ka lang sa sinasabi mo. Ang sinasabi mo, wala ka naman nabalitaan na pinag-uusapan yan sa Kongreso. Dapat nagbabasa ka ng dyaryo. Yun nga yung hinahamon namin sa iyo. Bakit parang wala kayong magawa kay Franz Castro? Si Franz Castro na nga yung nagsasabi na may usapan. Pinag-uusapan sa Kongreso. Binabaan na nga ni Franz Castro. Ang sinabi ni Franz Castro, hindi naman mga leader, no? Hindi naman mga leader ng Kongreso nag-uusap, pero may mga nag-uusap. Huwag mo sasabihin, kasi isa sa inyo ni Castro, ang lumalabas na sinungaling. Ang problema, wala kayong ginagawa kay Castro. Tama. Harap-harapan sinasabi ni Castro, sinasabi ng mga tauhan mo, si Dalipi at si Erwin, na at yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.